Magandang araw mga kababayan, live na live tayo dito sa All About Art. Marahil narinig nyo na ito. Kahit tila sining sa museong di naluluma. O kanta ni Dainela na pinamagatang Sining. Kung kaya maganda na ating talakayin ang ilan sa mga yugto sa paglikha. At ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang patungkol sa Cubism at Futurism sa Western art history. Para na rin ang mga uri ng sining na ito ay di talaga maluma o makalimutan. Ako nga pala ang inyong lingkod, Matthew Dylan Villacorta. Umpisahan natin sa Cubism. Ito ay isang art movement na nagpabago ng takbo ng kasaysayan ng sining mula taong 1907 hanggang 1914 mula sa bansang France. Nagsimula ang Cubism sa pangunguna nina Pablo Picasso at George Braque. Hindi lang ito basta art, ito ang simula ng modern art sa 20th century. Ang focus ng Cubism ay ang pag-represent ng mga bagay gamit ang geometric shapes katulad ng cubes, cylinders at cones, pati na ang paghahati ng mga bagay. Dito na makikita ang kakaibang konsepto ng Cubism. Pinapakita ang isang bagay mula sa iba't ibang anggulo ng sabay-sabay. Ang mga karaniwang subject ng mga artists dito ay still lifes, mga bagay na hindi gumagalaw o portraits, mukha ng tao, pero hindi ito yung tradisyonal na itsura. Abstract ang mga ito. May freedom sa form at bukas sa interpretasyon ng mga tao. Ito ang mga pagbabago na dala ng Cubism. Una, iniwan na nila ang naturalism o realism. Ibig sabihin, hindi na kailangan maging accurate o totoo ang itsura ng mga bagay. Pangalawa, ginamit ang multiple perspective para sabay-sabay makita ang iba't ibang sides ng isang object. At syempre, ito ay isang malaking shift mula sa naunang movements na nakafocus sa light and color, gaya ng Impressionism. Ngayon, form at structure ang bida sa Cubism. Malinaw na ang Cubism ay hindi lang simpleng pagbabago sa art style. Ito ay isang revolutionary shift na humamon sa tradisyonal na paraan ng pagtingin at paggawa ng sining. Ngayon, upang ipagpatuloy ang report na ito, tinatawagan ko si Ginoong Jeremy Zafra. Ginoong Matthew, at para sa pagtalakay ng estilo at tema ng Cubism, sa madaling salita ang Cubism ay makabagong kilusan ng sining na ang estilo ay nakatuon sa pagbuo ng mga anyo sa pamamagitan ng papapfragment ng mga bagay sa geometriko na hugis. Isang pangunahing tema ng Cubism ay ang pagpapakita ng maraming pananaw sa isang solong larawan. May dalawang basehan ng kulay sa Cubism, analytic at synthetic Cubism. Analytic Cubism kadalasan ay kulay kayumanggi at tabo ang gamit. Synthetic naman ay mas maliwanag na kulay ang gamit. At para sa kahulugan o nilalaman nito, ang Cubism ay hindi lamang isang paraan ng paglikha ng sining, ito rin ay isang pahayag tungkol sa realidad. Ang mga Cubist na obra ay nag-uudyok sa mga nakakakita na makisangkot na tila hinahamon sila na buuin muli ang piraso ng sining. Tatlong halimbawang likha, Le Demoiselle d'Avignon ni Pablo Picasso 1907, makasaysayang obra na itinuturing simula ng Cubism. Ang likhang ito ay hindi lamang isang refleksyon ng katawan ng babae, kundi isang mas malalim na pagsasalamin sa pagninilay-nilay sa sexualidad, pag-ibig at ang paglipat mula sa tradisyonal na sining patungo sa modernong sining. Pangalawa, Violin and Candlestick ni Georges Braque 1910. Ang paglikha ni Braque ay nagpapakita ng bagong pananaw na kung paano natin nakikita ang mga bagay sa mundo. Ang sining na ito ay hindi lamang isang simpleng still life, kundi isang mas malalim na pagninilay sa kakayahan ng sining magbigay ng bagong interpretasyon sa ating paligid. At panghuling halimbawa, ang The Weeping Woman ni Pablo Picasso 1937. Makabagbag damdaming obra na nilikha bilang tugon sa trahedyang dulot ng digmaang sibil sa Espanya. Sa pamamagitan ng kanyang sining, nagbigay si Picasso ng boses sa mga walang kapangyarihan at nagbigay diin sa makabayang ideya na ang sining ay maaaring gamitin bilang armas laban sa kapayapaan at katarungan. Ang likhang ito ay hindi lamang makasaysayan, kundi nagbibigay din ng malalim na mensahe na patuloy na umaantig sa puso't isipan ng mga tao. At sa pagpapatuloy at pagtalaki ng Futurism, narito si Miss Ashley upang ibahagi ito. Miss Ashley,
Salamat, Mr. Zafra. Ngayon, atin namang pag-uusapan ang isa ding sining na musbong noong early 20th century sa Italia. Ito ay halos kasinuran ng Cubism at ito ay ang tinatawag na Futurism. Isang pangunahing tao sa sining na ito ay si Filippo Tommaso Marinetti. Siya ang naglathala ng isang manifesto noong 1909 na naglalarawan ng mga ideya ng Futurism. Para naman sa panahon at konteksto nito, ito ay umusbong mula 1909 hanggang 1944. Nagsimula ito sa Italy sa panahon na kung saan maraming pagbabago ang naganap sa lipunan. Ang mga artist ay naimpluwensyahan ng mga bagong teknolohiya at mga pagbabago sa kanilang paligid. Kasama rin sa konteksto ang unang digmaang pandaigdig at ang pag-usbong ng fascism na nagbigay diin sa mga ideya ng sining na ito. At para naman sa focus at paksa ng Futurism, nakafocus ang Futurism sa galaw, bilis at teknolohiya. Ang mga artist ay naglalayon na ipakita ang buhay sa makabagong mga lipunan sa pamamagitan ng Futurism. Ang kanilang mga obra ay naglalaman ng emosyonal na karanasan ng modernong buhay at madalas nilang inilalarawan ang mga makina at dynamic na anyo. Mahahalaga ang pagbabago. May mga makabuluhang pagbabago na nangyari sa Futurism kumpara sa mga naunang nakagawian. Una, nagkaroon ng shift mula sa pagtuon sa individual na emosyon patungo sa kolektibong karanasan. Sa halip na ituon ng pansin sa mga personal na damdamin, ang Futurism ay nibigay diin sa mga ibinahaging karanasan ng modernong buhay. Pangalawa, mas binigyang diin ang teknolohiya kaysa sa kalikasan. Sa halip na ipakita ang kagandahan ng kalikasan, ang Futurism ay tumuon sa makinarya at mga inobasyon na nagsisilbing simbolo ng pag-unlad. At mayroon ding mga bagong teknik at ideya na ginamit ang mga artist tulad ng matitingkad na kulay at dynamic na komposisyon. Gumamit din sila ng mga teknik tulad ng fragmentation at simultaneity para ipakita ang galaw. Sa ganitong paraan, naipahayag nila ang bilis at enerhiya ng modernong mundo. At ito rin ang nagbibigay diin sa sining na Futurism. Talaga namang nakakamangha ang sining, di ba? Tulad na lang ng Futurism, hindi lamang ito isang estetikong sining, kundi ito din ay pagsasalamin sa ating pag-unawa at pakikisalamuha sa modernong lipunan. At narito si Mr. Vicente para sa mas malawakan pang kaalaman. Muli, ako si Ashley Shane Villaseñor, ang inyong lingkod. Salamat Miss Villaseñor. Ngayon naman ating talakayin ang style and themes, meaning or content at mga halimbawa ng art na nagpapakita ng futurism. Style and themes. Ang Futurism ay nakatuon sa galaw at enerhiya. Gumagamit ng mga futurist ng matitingkad na kulay para ipakita ang sigla ng modernong buhay. Geometric shapes at abstract form naman bilang simbolo ng teknolohiya. At ang pag-ulit ng mga imahe upang ipakita ang galaw. Binibigyang diin nila ang modernisasyon at pinagdiriwang ang mga imbensyon tulad ng kotse, tren, at skyscraper na sumasalamin sa bilis na at industrialisasyon ng panahon. Ngayong alam na natin ang style at theme ng Futurism, tumakot tayo sa meaning at content nito. Ang Futurism ay pag-aalsa laban sa nakaraan. Tinatanggihan ang tradisyonal na sining at romantikong pananaw. Nakatutok ito sa pag-unlad at pagbabago. Nagdiriwang ang kapangyarihan ng makinarya at teknolohiya tulad na lamang ng tren, kotse at eroplano. Para sa mga futurist, ang bilis ay hindi lang pisikal na katangian, kundi simbolo ng pananaw na nakapokus sa hinaharap at patuloy na progreso. Tayo naman ay dumako sa mga halimbawa ng sining na nagpapakita ng Futurism. Una na rito, ang unique forms of continuity in space na likha ni Umberto Bazzini noong 1913. Isa itong sculpture na nagpapakita ng figure sa paggalaw, simbolo ng bilis at dynamismo ng katawan sa modernong teknolohiya. Pangalawang halimbawa, ang speeding train na likha ni Ivo Panighi noong 1922. Pinapakita nito ang mabilis na takbo ng tren, sumasalamin sa pagkaumaling ng Futurism sa makina at modernong industrialisasyon. At para sa panghuling halimbawa, ang suburban train arriving in Paris na likha ni Gino Severini noong 1915. Isa itong makulay na painting na nagpapakita ng pagdating ng tren sa Paris gamit ang abstract
na geometric forms sumasalamid sa bilis at enerhiya ng lungsod. Ako si Ivan Del Sorio Vicente. Hanggang sa susunod na talakayan. Paalam! Salamat, Ginoong Ivan Vicente, pati na rin sa inyo, Binibining Ashley Villa Sr. at Ginoong Jeremy Safra. Muli ako nga pala si Ginoong Matthew Villacorta at kami ang inyong lingkod para sa All About Art. Sana ay marami kayong natuklasan at natutunan patungkol sa Cubism at Futurism. Hanggang sa susunod, magandang araw, paalam!